Kung hindi ko siya patayin ngayon, bukas ako ang papatayin niya. Kung mangyari yon, ikaw na ang magluluksa. Sumang-ayon ka na kapag lininis ko ang 8 pamilya at maging pinuno ng kriminal. Papayagan akong mag-aral sa silangan. Ngayon, natupad na ang iyong hanggarin. Aalis na ako. Ana! Don Andres, kung alis si Don Rafael, baka bumalik ang 8 pamilya. Gusto niyang umalis. Sino ang makakapigil? Pumasok ka at hanap ng upuan. Estudyante. Dito sa paaralan, maingat ka. Sino to? Bagong transferee. Wala saan. Ang lakas ng dating. Tanghina! Pwesto yan ni Jose. Wala siyang takot. Jose, ang kulit ng batang yun. Jose. Oy! Bagong dating! Kaya pala. Walang alam, walang takot. Ang upuan ko to. Umalis ka! Pasensya na. Akala ko walang nakaupo. Walang problema. Mapagpatawad ako. Kung talagang humihingi ka ng tawad, gawin mo ng totoo. Parang, pautang mo ako. Marami akong binabayaran na yon. Ang liit ng binibigay ng iba, tulong mo ako. Sapat ba? Marunong kang makisama. Ngunit, gusto ko rin humingi ng tulong. Gusto ko lang mag-aral ng maayos dito. Huwag niyo akong abalahin. Pwede ba? Pwede! Basta bigay mo ako 500 kada linggo, ipapangako ko, walang magdaring mga abala sa'yo. Dumating si Ma'am! Hindi pa tapos to. Huwag mo kuhanin yan. Ang nasa unahan, lahat expired na. Salamat. Ako si Pedro. Kami ay magkaklase. Bago ka pa lang dito. Nung kinausap mo kanina si Jose, siya ang bully sa klase. Siya'y nananakit ng kahit sino. Pinakamasama, siya'y tauhan ni Junior Carlos. Sa Sampaguita, pwede kang makasagasa ng mga opisyal. Ngunit huwag mong galitin si Junior Carlos. May koneksyon sila sa mga sindikato.
Dumating si Junior Carlos! Siya si Junior Carlos. Agad bumaba ang ulo. Bagong dating. Bakit? Raphael. Naalala na kita. Patay na! Patay ka na! Mga estudyant, bakit nakatayo lang? Simula na ang klase. Simula na ang pagtawag. Hector Lim. Nagliligaw na. Ramon Chua. Sino ang naglagay? Ako po. Jose Lim, anong ginagawa mo? Bumalik ka sa upuan mo. Nalalagkitan ako. Pasensya na po. Hoy. Binasa mo ang aking libro. Putangin na mo! Anong ginagawa mo? Bumalik ka sa upuan mo! Anong sinabi mo? Hindi ko marinig. Sinabi ko, Nabasa mo ang aking libro. Tangina, gusto mo mamatay? Tigil! Jose Lim! May 3 parusa ka na. Isang babala pa. Mapapalayas ka na. Abangan mo lang. At kayo, bumalik na kayo. May dalawa ako manghiram sa'yo. Huwag mong ipagsawalang bahala. Kuya Felipe, Gusto mong umihi? Pinayagan ba kita pumasok? Kuya Felipe, hindi ko na mapigilan. Paalaw po. Hindi mo na talaga mapigilan? Sige. Tawagin akong tatay para papasukin kita. Hey! Saan ka pupunta?
Regina! Bakit tumakbo? Hindi ka nauupo? Kuya Felipe, pakiusap. Hindi ko na mapigilan. Hindi mo talaga mapigilan? Oo, kawawa naman. Tulungan siya. Itago mo! Sabi ni Kuya Felipe, itago mo. Uy, bakit nakaupo ka dyan? Umihi ka. Hindi ka na payagan. Umihi ka sa pantalon? Umihi siya! Umihi ka sa pantalon! Umihi si Pedro! Saan ka pupunta? Tingnan mo ang lampa! Umihi ka sa pantalon! Oh, itulak mo ang ulo mo! Tingnan ang camera! Tingnan ang camera! Numiti! Tingnan ang camera! 5,000 estudyante, alam na umihi ka sa pantalon! Huwag kang makipag-away sa kanila. Parang sindikato lang sila. Wala ring magawa ang guro. Okay, naintindihan ko. Tingnan si Pedro! Halika! Halika! Tingnan ang camera! Huwag kang umarang! Huwag kang umarang! Tingnan ang camera! Huwag kang umarang! Mumiti! Mumiti ka! Mumiti! Mumiti ka! Tingnan ang camera! Tingnan ang camera, hoy! Umihi si Pedro! Bumiti ka! Naintindihan mo? Huwag kang umiyak! Bakit umiyak? Alam na lahat! Alam ng lahat! 5,000 estudyante! Alam na umihi ka sa pantalon! Pedro! Tingnan mo ang lampa. Alam na. Wala ka nang mukhang ipakita. Walang hiya ka! Wala ka nang mukhang ipakita! Pedro de la Cruz! Simula ngayon, tawagin ka namin Pedro de la Cruz! Wrong! Ilang beses ko na sinabi, laro lang to, huwag mo patayan. Dahil lang dito, ang malapasko ako buwan na darating, ayaw na akong payagan ni tatay. Puta, binili ko ng tiket dahil sa kabalbalan ninyo. Yung nag-jump, anong pangalan niya? Wala na, hindi importante. Ikaw, asikasuhin mo to. Huwag hayaan pumunta ang magulang dito. Opo. Ikaw lang ang hindi nagbigay ng pera ngayong linggo, di ba? Maraming nagsasabi, may bagong pasaway sa klase ninyo na si Rafael, hindi sumusunod at hindi nagbabayad. Alam mo na kung paano gawin. Nagkamali ka na. Huwag nang ulitin. Kuya! Puta! Si Pedro de la Cruz ang may kasalanan! Di marunong maglaro! Pedro de la Cruz. Magiging Pedro de la Cruz ka na. Mapapahiya ka habang buhay. Alam na lahat. Ang pangarap ko ay maging astronaut.
Sabi nila ako ay langaw sa putik, ang lugar ko ay sa kanal. Ngunit hindi ako naniniwala. Dahil tuwing itinataas ko ang ulo, nakikita ko ang malilinis na bituin. Hindi nila sinasaktan ng iba. Kung may araw makasuot ako ng spacesuit, tingnan ang asul na planeta. Sa tingin ko sa oras na yon, mapapatunayan ko kahit na isang butin na dinurog sa lupa, hanggat hindi sumuko, makakapaglipad din sa kalawakan. Bigay mo pera. Bilisan mo. Naririnig mo. Ikaw, bigay mo sa akin 500 bawat buwan. Bigay mo! Sino nag-utos sa'yo? Di mo pa makuha ang perang yan. Para saan ka pa, basura? Dati, dahil nandyan si Hari ng banyo, medyo maayos ang buhay mo. Ngayon wala na siya. Kailangan mong sundin kami. Kung hindi, ang kapalaran ni Hari ng banyo Ay magiging sa'yo. Umalis. Basura! Oy! Lumayo ka sa kanya. May lakas ka ba kausapin ako? Ako? Kuya Felipe! Putang hina! Pangina! Felipe! Kuya Jose! Kuya Jose! Nasaan ang pera? Nasaan pera? Nasaan pera? Nasaan pera? Kuya Jose! Diyan lang! Yan lang ba? Bilisan mo! Kuya Jose! Rafael de la Vega. Pasensya na. Sa umaga, hindi ko sinasadya. Sa totoo lang, nung simula ng klase, ako at si Pedro ang magkaibigan. Ngunit kasaunan, natakot ako. Takot ako na kung malapit kami, maging katulad niya, mapahiya rin ako. At kahit pa pinalayo ko siya, pinabayaan siyang harapin sila. Akala ko makakapagtapos ako ng maayos. Ngunit hindi ko akalain walang si Pedro. Ako na ang susunod. Ako na ang susunod. Wala na. Walang kwenta na rin sabihin pa. Sa pakay ni Pedro, talagang nagsisisi ako. Kung mas matapang lang ako at nasa tabi niya, baka hindi ako. Bakit ka umiiyak? Ako. Putang ina mo! Tatulad ng patay na baboy! Walang pera! Umiiyak lang! Umiyak! Umiyak! Ang hina mo! Galit ako!
Itaas niyo siya! Itaas! Nag-abala kay Jose. Ilang buhay ka ba? Huwag ka na maghintay! Humingi ng tawad kay Jose! Magpapabingi-bingihan ka? Okay. Umalis! Huwag kang makialam! Umalis! Gusto mong tumakbo? Walang makakatulong sa'yo! Walang makakatulong sa'yo! Putang ina! Ako? Kuya Felipe! Gusto mong mamatay? Sinabi ko na, lumayo kayo sa kanya. Putang ina mo! Matagal lang kitang kinukutsinte! Gusto magpanggap, no? Okay! Ngayon, sasagutin ko lahat! Atakain niyo siya! Labanan natin kayo! Hindi na ako natatakot sa inyo! Ingay. Bago ka dito, hindi pa kita pinagbayad. Pero ikaw na mismong lumapit. Okay ka lang? Kausap kita! Ako... Papatayin kita! Umalis na tayo. Umasa ka! Rafael, ingat! Usa! Paano nangyari to? Grabe! Ang galing mo! Mula ngayon, habang nandito ako, magtahimik kayong lahat. Rafael, ang lakas mong saktan si Jose. Alam mo bang mangyayari sa'yo? Kahihinatnan? Ano kahihinatnan? Harapin ko lang. Siya, mula ngayon, walang makakahawak sa kanya. Umalis na tayo.
Rafael, kahit na gusto mong suntukin sila, hindi dapat sa harap ng maraming tao mapang-asar si Carlos. Si Carlos, mula sa pamilya Carlos, totoo sinang kriminal. Kahit gaano kagaling, hindi mo sinakayang labanan. Oh, Rafael, pinangasan mo si Carlos, hindi naman siya, kundi yung kanyang tauhan. Yung mga nasa ikat mong taon, hindi din papayag. Sinabi ko na sa inyo, mga pasaway lang sila. Kahit ang pamilya Carlos, mga suntok lang sila. Kayo. Hindi pa nakakita ng tunay na kriminal. Rafael, maniit ka pa. Maniwala ka sa akin. Lipat ka na lang. Ang paaralan ito, dapat sana para sa pag-aaral. Pero si Carlos, ginawang ganito. Walang estudyante ang lumaban. Tingnan mo ang listahan ng club. Wala nang iba, kundi pagsuntukan. Sa listahan na to, taekwondo, boxing, long distance, jeet kundo, etc. Ang lahat na lalaki, simula unang araw ng klase, pinipilit sumali. Walang oras sa pag-aaral. Sa ganitong kapaligiran, walang namalaban. Narinig ko ang Sampaguita. Noon ay isang magandang paaralan. Meron din silang para sa pagtulong sa pag-aaral na club. Kailan naging ganito na lang? 6 taon na ang nakalipas. Sa Sampaguita noon, si Principal Marquez ang nagtatag ng grupo ng pag-aaral. Nung siya ay nandito, ang Sampaguita ay magandang pamumuhay. Ngunit, sa labanan ng mga kriminal, para protektahan ng mga estudyante, siya ay namatay. Siya ang nanay ko. Nung ako ay bata, dahil sa isang pangyayari, kailangan namin umalis. Bago ako umalis, sinabi niya kung namimiss ko siya, pumunta lang dito sa Sampaguita dahil ito ang kanyang alma mater. Matapos siya magtapos ng doktorado, babalik siya dito para magturo at maglingkod. Sinabi niya noon, ang Sampaguita ay isang magandang paaralan. Siya rin ang natatag ng grupo ng pag-aaral. Hindi ko akalain matagal na ang lumipas ang kanyang pinaghirapan. Naging ganito na lang. Gusto mong mag-aral ng maayos? Walang pagbabago dito. Hindi posible. Ngunit ikaw lang, hindi mo magagawa. Isa lang, hindi. Paano kung marami? Ano? Grupo ng pag-aaral? Form ng aplikasyon? Matagal nang ipinagbawal ni Junior sa Sampaguita ang mag-aral. Puro suntukan lang. May lakas pa kayo maggrupo ng pag-aaral? Sabi! Sino ang nagpabaya sa utos ni Junior? Isa lang bagong estudyante. Si Rafael daw. Hindi ba siya yung bagong estudyanteng naghamon kay Junior? Ako na ang haharap sa kanya. Nabalitaan ko, natalo pa si Jose. Ramonyao, ikaw ang leader ng second year. Sumama ka. Huwag magyabang. Isa lang, bagong estudyante lang. Kailangan pa ba kaming dalawa? Haris! Para mag-apply ng club, kailangan ng 4 na miyembro, si Carlos Jr. at ang kanyang mga aso. Biglang nagpataw ng rule na to, halatang sinusupil tayo. Ma'am Lourdes, huwag kayong mag-alala. Sikat na si Rafael ngayon. Maraming gustong sumali. Sa grupo ng pag-aaral, 2 lang kailangan. Mabilis lang yan. Ngunit, Kayo ba ang gumagawa ng grupo ng pag-aaral? Opo. Kapatid, sumali ka. Ano? Sumali? Maupo muna kayo. Hanapin ko lang. Ang form nyo, parang nasa likod yan.
Ano yan? Kay Rafael ka! Kung ayaw mong sumali, lumabas ka. Sige, ikaw ang hinahanap ko. Rafael, hindi ko mahanap ang form. Tingnan mo sa kabinet. Sige. Kapati! Gising! Kapati! Gising! Kapati! Pinatay na si Juan sa lupa! Antok na! Sinuntok pa! Mas malupit daw ang ginawa niya kay Jose. Ang lakas niya. Hindi normal. Kuya Andres, matapos niyang talunin si Juan, nilagyan niya ng poster ang paaralang naghahanap ng miyembro para sa kanyang grupo. Ang sabi ng lahat, si Junior Carlos ba hindi na makayanan? Kung ganito lang. Naintindihan ko na. Grupo ng pag-aaral? Walang kwenta! Siya ay laban kay Junior Carlos. Halatan halata, gusto niyang sirain ang pangalan ni Junior Carlos. Kayo, magtipon ng tao at sirain ang mga poster. Umalis na kayo! Hindi na po ako magkakasala. Hindi na po ako magsusira ng inyong poster. Kuya Andres, pinapakita niya sa amin na siyang malakas. Marami na ako nakitang katulad niya. May kaunting kakayahan lang. Agad na, nagpapasikat. Gusto lang niya magpakitang gilas. Sa pagharap sa kanya, huwag magpadalos-dalos. Gamitin ang utak. Ramon? Ikaw ang pupunta. Gawin mo ito. Grupo ng pag-aaral, naghahanap ng miyembro. Tangina, sino to? Grupo ng pag-aaral? Baliw na siya. Nag-asikaso lang si Junior Carlos. Hindi siya patay. Sino ang may lakas ng loob? Pinuno, grade 1 through 3, Rafael de la Vega. Tangina, sino to? Naalala ko na. Ang sabi, kahapon si Jose at Juan napatumba ng isang bagong estudyante. Hindi ba siya si Rafael de la Vega? Wala. Bilang bagong estudyante, napatumba ko si Juan Cruz. Totoo nga ito. Sumunod sa akin o mamatay. Ngayon, ako ang pinakamalakas sa buong silangan. Walang kwenta! Ano sabi mo? Wala ka lang napatumbang tatlong tulay. Hindi ka pa pinakamalakas. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo sa Sampaguita. Sa oras na yon, malalaman mo na may mas malakas pa sa mundo.
Laban! Laban! Patayin mo siya! Walang kakaiba ang sampagita. Manatili ka sa likod na bahagi. Ang hina ng suntukan mo. Malayo pang makarating mo. Gusto kong lumakas. Gusto kong lumakas! Kung maging guro ko lang siya, gusto kong mag-enroll sa library. Kailangan mong sumali sa grupo ni Rafael. Sino kaya? Kung ganito lang, hindi tayo makakakuha ng 4 na tao. Akala ko, sila ay abangan si Rafael. Rafael! Labas ka diyan. Jose, tignan mo. Rafael, narinig ko, uso ka ngayon. Siya ang leader ng second year. Ikaw naman, katatapos mo lang talunin si Jose. Sundin ang batas, dapat mong hamunin siya. Sino? Baram siya ang leader ng second year, Ramon Yao. Isa lang siya, nilabanan niya lahat ng paaralang buwan. Siya ay tauhan ni isa sa pinakamalakas. Katabi niya si Jose Andres, stratego ni Sofia. Parang gusto kanilang bumaba. Rafael, hindi ito tama. Huwag kang magpadala sa kanilang pambubuyaw. Sige. Rafael, hindi ka ba mayabang? Bakit takot? Labas ka na dito. Kayo mga pasaway, gusto niyo talaga mag-away? Rafael, narinig ko ang grupo ng pag-aaral mo. Kasi kulang ang tao, hindi pa maaprubahan. Alam mo ba, sino siya? Siya si Miguel. Sa pangkaraniwan. Mahilig mag-aral. Gusto sumali sa ano-ano. Yung walang kwentang grupo ng pag-aaral. Sundin ang plano. Siya ang target natin sa susunod na semestre. Rafael! Kung hindi ka bababa, sisira ko na ito. Sisira ko. Mas mabuting ibaba mo ang form ng aplikasyon. Hindi ko ibababa. Si Ramon Yao ang pinuno ng second year. Gusto nilang bugbugin si Rafael. Pumasok ka lang sila. Bakit nila ginugulo dito? Tingnan mo, Tung. Tangina! Ambush! Kailan naging ganito kasamang si Ramon? Plano ni Jose Andres ito. Si Juan Cruz ay natalo na ni Rafael. Masyado siyang nangingibabaw. Ginagawa ni Jose ito para siguradong matalo si Rafael. Ganun pala. Kung hindi, nasaan ang mukha ni Junior? Tama. Rafael, binibigyan kita ng 2 minuto. Kung hindi ka pa bumaba, siya!
Ay ba mamatay? Kaya gusto mong bumaba ako para bubugin ka? May tapang ka ba? Masyado pa siyang bata. Wag, Rafael! May lason dito! Huwag kang dumaan sa hagdan! Sino ang sabi ng akyat ako? Hindi akyat. Pero walang elevator dito. Grabe! Nilundag niya lang? Ang lakas niya lampas na sa kapasidad ng estudyante. O baka... Nanay. Jose, umuwi ka na. Maluduan na kita. Nanay, humiga ka lang. Huwag kang bumangon. Pasensya na, anak. Di ka makapasok sa magandang paaralan, kundi lang sa Sampaguita. Yung libre lang. Walang kwenta si nanay. Nanay, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Anak, mag-aral ka mabuti. Huwag kang makipagkaibigan sa mga masasamang tao. Nanay, magpahinga ka muna. Kukunin ko lang ang takdang aralin. Umuwi ka agad. Mag-ingat ka. Opo. Kuya Jose. Nasaan si Kiara? Kuya Jose, nagawi si Kiara kaninang umaga. Natamaan ng tadyang. Baka hindi makarating ngayon. O baka talagang mababago niya ang sistema dito. Sabi ko, huwag kayong hahanap. Mahirap ba intindihin? Junior Carlos. Pasensya na, Junior. Hindi ko napangalagaan ang teritoryo. Huwag mong sisihin ang sarili. Nakita ko ang ginawa niya. Hindi siya ordinaryong tao. Nagawa mo ang makakaya. Salamat, Junior. Ngunit ang batas ay batas. Isang first year lang sa aking teritoryo ang nagkalat ng gulo. Dapat parusahan. Opo. Rafael, masaya ako makita tayo ulit. Sana kayong mga pasaway ay hindi na makita pa dito.
Rafael, alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Opo. 2 araw nagtagumpay ka ng kaunti. Pero iyon ay gulo lang ng first at second year. Junior Carlos Sia ay lumabas sa totoong gulo ng gang. Isang hanimaw ang susunod na don ng pamilya Carlos. Masasabi mo bang pasaway lang siya? Gusto ko lang sa mga gustong mag-aral, may magandang lugar para mag-aral. Kayo sa inyo. Huwag kaming pakialaman. Maghiwalay na lang tayo. Hindi ba pwede? Rafael, huwag mong kalimutan. Ang pagtatatag ng bagong samahan ay kailangan ng 4 na bagong miyembro. Kahit hindi kita pigilan, saan ka kukuha ng 4 na tao? Sa Sampaguita, sino ang ayaw sa pamilya Carlos, malaking sindikato, malalaking pera. Ang grupo ng pag-aaral mo, sino ang sasali maliban sa iyo? Jose, nadaway si Kiara kaninang umaga. Natama ng tadyang. Ako din. Paolo. Nag-uusap kami. Huwag kang makialam, bata ka pa! Basura ka lang, wag ka lumawa. Huwag ka umalis. Patayin ka namin. Ang kaibigan mo, hindi ka mapapalibing. Kung sasalitin ako. Paano kung itamay natin ako? Kayong mga ulol. Kung hindi niyo ako sinugod, akala niyo ba takot ako sa inyo? Mula ngayon. Ako si Miguel Alegre, opisyal na sumali sa grupo ng pag-aaral. Kung may hindi kayo sa ngayon, suntukin niyo ako. Kahit idamay ka, wala ka sa top 30 ng second year. Basura lang. 3 lang kayo. Hindi sapat. Mayroon pa ako. Jose, ikaw! Meron din ako! Hindi sapat si Miguel na 30 plus. Idagdag ako, ang leader ng grade 1, 4 na tao. Sapat na ba para sa grupo ng pag-aaral? Jose Lim, pinaglingkod ka ni Junior Carlos. Binaliwala mo ang magandang kinabukasan para lang maggrupo ng pag-aaral kay Rafael. Nalulod ka ba sa initang araw? Kinabukasan? Anong kinabukasan? Hang maging gangster ba? Jose, huwag mo't padalos-dalos sa iyong kakayahan. Pagkatapos ng pag-aaral, madali kang makapasok sa pamilya Carlos. Sa oras na yon, perang marami, babae, lahat ay nasa iyo. Huwag mong piliin ang landas na pagsisisihan. Landas ng pagsisihan? Ang aking landas ay pagbabalik! Kuya Jose, anong ginagawa mo? Leo Chua, wala kang magulang, may isang kapatid, gusto mong kumita. Para ilabas siya sa ampunan, naintindihan kita. Pero kung ikaw ay parang Kiara, naputol ang tadyang, o mas malala ay namatay. Naisip mo ba, ano mangyayari sa kapatid mo? Ikaw din, Siso. Kung tama ang alaala, may kasintahan ka ng 3 taon. Nagkasundo kayo na ikakasal pagka-graduate niya. Gusto mo ba na yakapin niya ang earn mo sa kasal? Magaling! Magaling! Marami sa inyo dito, kahit ayaw mag-aral, hindi naman para, sumali sa gang. Alam ko si Felipe, sumalo ng kasalanan, pala kay Carlos. Gusto nyo rin magtapos sa ganoong kapalaran sa mundo natin? Kung may konsensya kayo, hindi nyo hahayaan ang kapwa nyo saktan at walang magawa. Ngunit, alam ko ang sasabihin mo.
sasabihin mong wala kayong magawa. Pinamumunuan ni Carlos Jr. Ganito lang kayo? Wala na kayong magawa. Ngunit, gusto niyo ba talaga? Ako, hindi... Takot ka ba? Mas malakas! Hindi ko gusto! Kuya Jose, Kuya Rafa, tama kayo. Kung ngayon, hindi tayo magre-rebelde sa hinaharap, tayo papatayin lang. Utang ina, gawin na natin. Ako, ayoko makipag-away. At ayoko rin sa inaharap. Ngunit kung kailangan nating makipag-away ngayon para baguhin ang pamumuhay sa paaralan, handa ako. Handa ako! Wala na akong tiis sa buhay na takot na takot. Gusto ko lang na tahimik na buhay. Handa ako. Putang ina! Carlos, sinaktan mo ako dati. Kung hindi natin gawin ngayon, walang pagkakataon na magigante. Sumukol kayo! Sinusunod si Carlos. Pero kailan kayo kulat sa magandang buhay? Sinunod niyo ang bagong dating para sa grupo ng pag-aaral. Gusto niyo ba talagang sumukol? Magaling talaga. Parang ang mga bagong estudyante ay may tapang. Ngunit, handa na ba kayong hamunin ako? Pumunta ka sa ligtas na lugar? Opo. Opo. Ikaw! Pwede kang manuntok, pero hindi ako? Don Rafael, sobra ka mayabang. Junior, Carlos, ayos ka lang? Malis ka! Hilang kaya mo? Gusto mo makita ang tunay kong lakas? Rafael! Kung hindi mo pa tapusin, tapos na tayo! Akala mo si Rafael tunay na kalaban ni Junior? Kung hindi gusto ni Junior, patumbahin si Rafael. Matagal na kayong tapos. Putang ina ninyong lahat! Rafael, ito ba panalo siya? Kuya Rafa! Junior Carlos! Junior Carlos! Junior Carlos! Totoo ngang natalo siya. Itong... Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit! Kayo, sumusuko na ba kayo? Sumusuko na ako. Sumusuko na kami. Sumusuko na.
Rafael! Mag-aral tayo ng mabuti. Holy Lord! Tingnan ang camera! Pinapatawa kita! Ano ko Nakuha na ba ang pera? Bakit tahimik? Hindi nyo ba nakita si Ma'am Lourdes? Sumit! Magandang umaga, ma'am! Para lang sampagita. Yun ang pinagkukunan ng mga tauhan. Binigyan ko kayo ng maraming resources pero nawala nyo pa rin. Anong ginagawa nyo? Sabi nyo mismo, dapat ba kayong parusahan? Itay, may pag-asa pa naman. Kung ilalabas natin ang tunay na lakas ng Carlos, tayo... Walang utak ka! Kung pwede tayo lumaban, ano bang silbi mo? Paaralan yan! Estudyante lang si Rafael. Paalisin mo ang mga tauhan natin. Ano ang sasabihin ng media? Anong tingin sa atin ang itaas? Don Carlos, may plano ako. Mapapahiya si Rafael at mababalik natin ang Sampaguita. Ikaw? Siya lang, napatumba kayong lahat. Anong magagawa mo? Don Carlos, ang dahilan kung bakit natin kinokontrol ang Sampaguita ay para magkaroon ng bagong tao at mapanatili ang lakas. Para sa itaas, si Don Rafael Sr. ng De La Vega Group, sa harap niya, magaling kang ipakita. Baka may pakasal si Senyorita Carlos sa De La Vega para mas maraming suporta at mas umangat ang Carlos. Ikaw? May alam ka din. Kaya pala ang anak kong walang kwenta. Ginawa kang stratigo. Magpatuloy. Si Rafael ay malakas, pero may isang mahinang punto. Gusto niyang makapagkolehiyo. May kahinaan, may pagkakataon. Ganito ang gawin natin. Check na si Rafael, walang makolehiya. Espesyal na eksaminasyon sa pamamagitan ng Pundasong Lungsod ng Silangan para mauna silang piliin para sa kolehiyo. Ha? Sa nakaraang taon, sa mga paaralang pambansa lang ito, bakit na yun? Nasa atin na. Tama, paaralang Sampaguita ay kilalang pasaway. Ang mga magandang bagay hindi napupunta sa atin. Marahil dahil sa paaralan ay nagbago na ang ugali, kaya naging pabor ng Pundasyong Silangan. Paolo, Rafael, kayo dalawa ang pinuno at mise-pinuno ng grupo ng pag-aaral. Ang inyong grado ay nangunguna. Kayo ang sasali sa eksaminasyong espesyal. Kayo ang magdadala ng karangalan ng Sampaguita. Natagalan! Narito kami? Chusar to 5 pa lang ngayon. Hindi pa alas 10. Paano kami na-late? Eksaminasyong espesyal, kailangan pumasok yun na ba sa oras bago. Ang late, hindi papayagang pumasok. Isang araw bago?
May ganun patakaran? Uy, Gino Santos. Kayo taga-Suri. Salamat po. Pumasok ka na. Bakit siya pinapasok? Nagbayad siya ng late fee, syempre pinapasok siya. Pinapayuhan ko kayo, itago nyo ang mga maling intensyon. Nasa pundasyon na tayo, dapat sumunod sa patakaran ng pundasyon. Late fee? Sa eksaminasyong espesyal ng pundasyon may ganung bagay? Sapat ba ito? Binigyan namin ng pera. Pwede na ba kaming pumasok? Bayan sa pagkalate, 1,000 kada oras. Late kayo buong araw. Para sa dalawa, 5,000. Langit lang ito? Akala nyo makakapasok kayo dito? Pinapangarap nyo lang yan. 5,000? Hindi! Ma'am, wala na kaming pera. Pwede ba magpatawad? Hindi! Kayong... Take this watch. Can we go in now? Umbrelo na ito? Bakit may dahon dito? Dela! Kayo ba si... Puro ginto pala ang relo na to. Hindi! Ang damit mo, simple lang. Ang relo! Oh, nagnakaw ka ba nito? Umalis ka. Rafael, magkano ang relo? Hatiyan natin. Babayaran kita pag may pera na ako. Hindi natin pinag-uusapan yan. Malapit nang magsimula ang eksaminasyon. Magpila kayo, papasok sa silid. Ilagay ang mga telepono dito. Okay, pasok na. Hindi. Telepono! Eksaminasyon ba to? Eksaminasyon lang to. Isuko ang phone. Parang hold up lang to. First time dito? Di alam ang rules? Kilala kita? Galing ako sa paaralang Liwanag. Mukhang galing kayo sa Sampadita, di ba? Ang dalawang paaralan natin, madalas magtulungan sa gulo. Ang mga estudyante, paglabas. Dapat magtulungan din. Di nyo alam? Wala nang gulo sa Sampaguita. Pag-aaral ang focus. Ang mga sinabi mo, di namin talaga alam. Wala nang gulo. Narinig ko. Si Carlos Jr. kamakailan ay isang bagong estudyante ang nagpabagsak sa kanya. Chismis ng bayan? Di namin din alam. Kuya, ano daw yung eksaminasyon na sinasabi mo? Eksaminasyon lang yan. May rules, Papa. Direktor, ito po galing sa aking magulang para sa mga direktor ng pundasyon. Magaling ka rin. Mukhang galing ka sa pamilyang edukado. Okay, pumasok ka. Kukunin mo ang SEPB. Ha? May SEPB pa? Ang SEPB ay may sagot na. May sagot na din? May ganun ba? Sa labas lang, sa galit ninyo, alam ko nang baguhan kayo. Hindi tayo sa bansa ng dragon, sa bansa ng silangan, ang kapitanista ang may kapangyarihan. Ang eksaminasyong espesyal, puro pera at impluwensya lang yan. Sa pagpasok lang, marami na kayong binayad, diba? Sa pagkakaintindi ko, may bayad pa sa pagpasok. May bayad pa sa eksamen. Yung late fee kanina para sa mga direktor. Na yung nasa loob para sa mga pinuno. Yung below 30K, tinatawag na pondo ng pag-unlad. Pag nagpapasa ng papel, babaliwalain lang nila. Mas mataas pa, 30K hanggang 70K, tinatawag na bayan sa kagamitan. Pwede nang dalhin ang cellphone. May mas mataas pa. Yung si Henry Hidalgo. 30K hanggang 150K. Tinatawag na bayad sa gabay. Sure pass na dito.
may sagot na din. Kung hindi tayo magbabayad at ibibigay ang cellphone, hindi ba tayo papasok? Papasok pa rin kayo. Pero sa oras ng pagbibigay, baka kayo ang pansinin nila. Pagbibigay? Ano naman yun? Director, ako po si Clara Tayo ng Liwanag. Salamat po sa pagod ninyo. May dala po akong regalo. Sana po tanggapin ninyo. Estudyante, hindi pa Pasko ng buwan. Huwag mong bigyan ako ng mooncake. Uwiin mo na lang. Ginoong taga-suri, ang mooncake ko ay hindi katulad ng karaniwan. Huh? Ang mooncake ko ay may laman ng patani. Estudyante, hindi pa ako nakatikim ng mooncake na patani. Okay, maganda. Ang laki ng mooncake mo, para lang sa kagamitan, hindi makatawag eksperto. Alam ko, masyadong mahal. Nagamitan lang ako ng cellphone ko. Kung anong makuha ko, sige na lang. Oh, parang mabait ka na estudyante. Pumasok ka na. Kuya kayo. Pasok. Hindi ba kayo unang beses dito? Ganito lang. Ang pera namin sa labas ay binayaran na. Wala na kaming pera ngayon. Papayagan mo ba kami? Sagutin mo. Mahihirapan kayo sa exam na yon. Sigurado ka? Sa ganyan lang? Kaya naming ipasa ito. Wala nang kailangan gawin. Bata, magaling ang may tiwala. Maghintay ka. Huwag kang umiyak. Ilagay ang phone dyan. Itigil na ang pagsulat. Ipasa na ang papel. Bago ipasa ang papel, may pabalang dagdag ang pundasyon. Alam niyo, ang pundasyon para sa inyo, ang eksaminasyong espesyal ay hindi madaling gawin. Pinaghirapan din ng mga pinuno. Kaya, ayon sa pundasyon, para sa kabutihan ng mga pinuno, dapat tayo mag-ikot ng donasyon. Di tayo magbabayad. Isusuko natin ang telepono. Di ba tayo papasukin? Papasok pa rin tayo. Ngunit, pagdating sa pagbibigay ng tulong, baka kayo ang pansinin nila. Para sa pagunlad ng silaman, mangyari magbigay ng tulong ng bukal sa puso. Estudyante, ikaw ay mag-aaral ng kolehiyo, pundasyon ng lipunan. Kung wala ka man lang 5,000 tulong, magdududa ako kung mayroon ka ng katangian para maging pundasyon ng lipunan. Sapat ba ito? Makanta. Pwede mong isuko ang papel? Okay, punta ka na. Sumunod na. Rafael, wala na tayong pera. Anong gagawin natin? Isusuko natin ang papel. Kung ayaw niyang tanggapin, marami akong paraan para sa kanila. Estudyante, nasaan ang iyong tulong? Director, ako
Wala na akong pagmamahal. Wala pagmamahal? Estudyante, alam mo ba, ang eksaminasyong espesyal na ito ay ginawa ng mga pinuno ng pundasyon. Overtime, nalabas sa trabaho, sa overtime ng lahat. Wala kang pagmamahal? Direktor, mahirap po kami. Ang bayad sa paglate ay ipon ko sa 3 taon ng pantatrabaho. Wala na talaga akong pera ngayon. Ano ang pera? Sino ang kumuha? Ang kinukuha namin ay pagmamahal! Bakit mo binabastos ang pundasyong lungsod ng Silangan? Pasensya na po. Ikaw ay na-disqualify sa eksaminasyon! Direktor, pakiusap po. Ang makapagkolehiyo o pangarap ko. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Walang malasakit at makasarili. Kahit makapasa at maging magaling, sisira ka lang ng lipunan. Inaalis namin ang iyong kwalifikasyon para maging responsabale sa lipunan. Umalis ka na lang! Direktor, talagang hindi ko alam na may pagbibigay ng donasyon. Kung alam ko lang, kahit utangin ko, ipapambayad ko para sa donasyon. Utangin ko man! Wala palang alam. Walang problema. Walang kasalanan ng hindi nakakaalam. Hindi ka paparusahan ng pundasyon. Pwede ko na bang ipasa ang papel? Ipasa! Kailangan pa ring magbigay ng donasyon. Ang aming direktor naunawaan na hirap ka ngayon. Walang problema. Halika, tingnan mo ito. Kontrata ng pautang? Produktong pang-edukasyon ng pundasyon para sa inyo. Walang pera? Pautangin ka muna namin. Chinoong Santos, ayos lang. Ang mahal ng pautang na ito. Wala na. Takot akong hindi mabayaran. Estudyante, pag nakapasa ka sa kolehiyo, babago ang iyong kapalaran. Maging isa kang elite ng lungsod ng Silangan. Sa oras na yon, ang maliit na pautang na ito, paano mo hindi mababayaran? Tama! Kayo mga grade 10, kailangan makapasa sa kolehiyo para mabago ang buhay. Huwag mong siraan ang iyong buhay dahil sa pagkakamali. Bakit? Hindi mo pipirmahan? Huwag mo na ipasa ang papel. Ako, pipirmahan ko. Wait! Huwag pirmahan. Pansinin mo, ang pautang na ito, 100% ang interes taon-taon. Pautang ka ng 50K, sa loob na isang taon, babayaran mo sila ng 100K. Sa pag-graduate mo at magsimula magbayad, ang perang ito magiging napakalaking halaga. Sa huli, magtatrabaho ka para sa kanila habang buhay. Ano? Estudyante, hindi pa tapos ang oras. Manahimik ka. Kung hindi, mawawalan ng bisa ang papel mo. Walang kwenta ang tulong. Wala kang ginawa. Huwag kang mang-api ng iba. Maria Bautista, huwag kang maniwala sa kanya. Ang pautang na ito may kaunting interes. Para lang mag-aral ka ng husto at magtrabaho ng mabuti. Para kayo ay magsipag. Para maging masipag kayo. Utang na loob ito ng pundasyon. Huwag kang maging walang utang na loob. Magtimakal! Huwag pirmahan! Estudyante, sabing tumahimik! Hindi mo narinig? Ang mga kontrata ninyo ito ay makakasira ng buhay ng iba. Magdadasal ako masira kayo. Estudyante,
Mas mabuting ayusin mo ang iyong salita. Hindi mo ba alam, ang pundasyon ay pinamamahalaan ng pamilya Carlos. Okay? Pinayadan ito ni Alcalde Carlos. Alam nating lahat na si Alcalde Carlos ay para sa bayan. Sinasabi mong si Alcalde Carlos ay siraan si Alcalde at ang silangan? Ha? Si Alcalde Carlos ay si Carlos Jr. ba? Na-cancel ang iyong eksaminasyon. Umalis ka! Walang silbi ang iyong kabutihan! Ang direktor na ito, madaling tanggalin ang karapatang sumali sa eksamen ng iba. Hindi ba masama yan? Sumusuway! Sumusuway kayo mga estudyante! May lakas kayong suwayin ng pinangunang pundasyon! Idineklara ko na tinanggal din ang karapatan mong sumali! Umalis kayong dalawa! Tanggalin na ang papel namin. Walang mangyayari. Kung hindi ko masisigurado ang kapalaran ninyo. Hindi mo masisigurado? Ha? Kami ng pundasyon, teritoryo ng Carlos. Hindi mo masisigurado? Ha? Ikaw! Tanggalin na ang papel. Walang ganyan. Tanggalin mo yan. Na yung kahit si Alcalde Carlos pa, mapaliwanag siya. Sino ang gusto ng paliwanag ko? Alcalde Carlos. Patay na! Pinahabag mo ako! Siya ba ang alkalde ng silangan? Rafael, nakita na naman tayo. Ako'y nagtataka kung sino. Palibhasa kayong dalawang natalo. Rafael, pinapayayang mas malakas ka. Ngunit kahit na, makakalaban mo ba si Alcalde Carlos? Siya ang Diyos ng silangan. Itay, siya ang sinasabi ko sa'yo, si Rafael. Itay? Si Carlos Jr. pala ay anak ni Alcalde Carlos. Kaya pala si Carlos Jr. sa paanan ng silangan, sika na sika, wala pa kapasalita. Uy, ang tatay niya ay alkalde! Kung ganon, ang pundasyon ay isang organisasyong para sa bayan, ngunit kontrolado ng pamilya Carlos. Alam ko naman hindi mabait ang pundasyong ito. Hindi sila mabait. Palibhasa inyong bitag. Matagal na ninyong plano. Para mang pangyayaring ito, ay matagal lang nakaplano. Rafael, aminado ako. Hindi talaga kita kayong talunin. Ngunit may isang malaking kahinaan ka. Alam mong napakagaling mo. Pero iniisip mo mag-aral eksaminasyon ganitong opisyal na paraan para patunayan ang sarili? Sa pamamagitan ng pagsisikap, patas at makatarungan, mag-college, umangat sa buhay. Bakit? May problema ba? Problema. Malaking problema. Sa tingin mo ba ang pag-aaral ay iba sa pagiging gangster? Sa mundo, kailangan ng lakas at koneksyon. Simula noon hanggang ngayon, sa loob man o labas ng sistema, pareho lang. Sasabihin ko na sa inyo, ang eksaminasyong ito ay para kumita lang kami. Ilan slot lang ang ibibigay. May pera, mag-aaral lang. Walang pera, magtrabaho ka lang sa amin. Pantay? Patas? Sa harap ng kapangyarihan? Wala balaga? Okay, bakit pa natin sa kausapin? Matapang niyang ilabag ang pamilya Carlos. Alam niyang darating ang araw na ito. Wala ngayon. Si Rafael, wala ng lugar sa mundo. Gusto nyo ba? Alam nyo, baka hindi nyo kalaban si Rafael. Akala mo ba laro lang ito? Ako ang alkalde ng silangan. Papatayin ko siya. May libo-libong paraan. Bakit? Alcalde Carlos, ang lalaking ito, hindi lang sinaktan ang tauhan ng pundasyon, kundi nalanlang pa, panloloko, pagsasamantala.
Ganito lang niya labagin ang batas. Sundin ang batas ng silangan. Estudyante, tulad mo, dapat parusahan. Sino pa ang kasama niya? At yung anak ng puta! Alcalde Carlos, nag-examine lang ako. Hindi ko siya kilala. Ang bagay nito, walang kinalaman sa akin. Kitang-kita na mabuti, estudyante ka. Naniniwala ako sa'yo. Estudyanteng babae, bilisan mo at hiwalayan ang taong ito. Ako? May utak ka ba? Niligtas ka lang namin. Pasensya na. Walang problema. Puting damit mo. Mas mabuting umiwas. Kung hindi. Ang dugo nila makakapitan sa iyo, mahihirapan kang laban. Rafael, wala ka man lang magsabi ng sorry. May lakas ka pang magsalita ng bastos. Parurusahan ka ni Alkalde. Dahil sa ginawa mo sa pundasyon, bitbitin ka namin ayon sa batas. Kung lumaban ka gamit ang dahas, walang magandang mangyayari. Rafael, huwag kang matigas. Mag-sorry ka na. Anong ba ang katabi ni Alcalde ay si Ang Verdugo Andres? Siya ay nasa listahan ng pinakamalakas top 5 siya doon. Sa tuwing siyang lumaban, may namamatay. Mag-alala. Silang ilan lang. Hindi pa rin nila ako kayang talunin. Hanggang ngayon, mayabang ka pa rin. Akala mo ba nasa paaralan pa tayo at naglalaro lang? Humalugip-kip ka at humingi ng tawad. At pangako na, aalis ka sa Sampaguita. Papatawarin pa kita. Ulit-ulit ko lang. Lahat kayo, sumugod na. Isang kamay lang kakayanin ko. Isang kamay tatanggapin ko. Ano, niya ka lang dyan. Tay, sobrang mayabang na bata. Ayan si Tito Andres. Ipakita natin sa kanya na may mas malakas at mas magaling. Atake! Matanda ka na. Maghanap ka ng trabaho. Magtrabaho ng maayos. Huwag kang sumama sa mga pasaway. Isang kamay. Nilabanan si Ang Verdugo. Grabe! Sa Sampaguita daw, isa laban sa 100. Isang kamay din. Dati, di ako naniniwala. Totoo pala ang balita. May tao pa kayo sa labas. Sabay-sabay na. May lakad ako. Mayabang. Pumasok ka! Sino ang mayabang? Sino ang mayabang? Carlos. Don Rafael. Lalong lumalala ka para ikaw maging alkalde ng Silangan. Malaki ang tulong ng pamilya de la Vega. Dito ang pundasyon. Mahalagang lugar. Tinagawa nyo. Wala na ba kayo respeto sa pamilya de la Vega? Ako, Don Rafael. Hindi ako lumabag sa batas. Siya lang. Hindi niya ako pinapansin. Gusto ko lang siyang pagalitan. Kayo ang mabidisiplina sa kanya. Don Rafael, tarantado. Hindi lang sinaktan ng guro, nilapastanan pa ang pamilya Carlos at pinabayaan ang pamilya de la Vega. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan namin kayong pagalitan siya. Anak.
Anak, ikaw ang anak ni Don Rafael. So ikaw ang Don Rafael ng pamilya de la Vega. Kaya pala sinabi niya, hindi siya mapapasunod ni Junior. Si Don Rafael, hindi siya pwede natin napastakanin. Si Don Rafael ng pamilya de la Vega? Ikaw pala si Don Rafael ng pamilya de la Vega? Pakiusap lang ng tatay. Pwede bang maging mahinaon? Don Rafael Sr., ang pamilyang Carlos ay pangalawa lang sa lakas. Bakit ka masyadong nag-aalala? Hindi mo nga ako kayang talunin. Takot ako na patayin mo silang lahat. Magkakagulo na naman dito. Sa huli, kailangan pa ng ating grupo na ayusin ang lahat. Sa ngayon, ang mga gang ng 3 isla ay naghahamon. Walang oras para dito. Hindi ako katulad ng mga gang ninyo. Palaging nag-aaway at nagpapatay. Ngunit, ang pamilyang Carlos ay kinakatakutan. Senyor Carlos, alam mo ba ang iyong kasalanan? Don Rafael, patawarin mo ang pamilya Carlos! Don Rafael, hindi ko alam na ikaw ay si Don Rafael de la Vega. Kung alam ko lang, kahit bigyan pa ako ng lakas ng loob, hindi ko kayo lalabanan. Patawarin niyo po ako. Pakiusap po. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako! Impossible na ikaw si Don Rafael! Impossible! Peke... Don Rafael, magaling po kayo, magaling po. Ang lahat ng ito ay dahil sa anak ko. Hindi niya kayo nakilala at kayo sinaktan. Don Rafael, nagalit na kayo sa kanya. Ngayon, patawarin niyo na po kami. Papatawarin ko kayo? Papatawarin ko kayo? Sino ang magpatawad sa mga estudyante? Pinyatawad kita. Sino ang magpapatawad sa mga estudyante? Kayo'y mga buwaya na nagsasamantala sa mga estudyante. Don Rafael, gangster naman talaga ako. Kung hindi ito, ano ang gagawin ko? Walang kwenta. Alubang krimen ay may batas. Ang pamilya de la Vega, kahit madumi ang kamay, hindi magawang manloko sa edukasyon. Carlos, napakalakas ng loob mo gawin ang bagay na ito. Walang makakatulong sa iyo. Pamilya Carlos, nagkakaisa, kontrolado ang edukasyon. Ang daan ng mahihirap, ginawang negosyo. Walang katarungan. Senyor Carlos, bitay. Ang natitirang Carlos, habang buhay na pagkakulong, mga pasaway ng Sampaguita, Luis Carlos, Jose Andres, kasama ang 30 plus pinuno ng gang, ipadala sa Sentro ng Rehabilitasyon, Sentro ng Eksaminasyon, John Lim, Katrina Santos, kasama ang 300 plus guro, kasabwat ng Carlos, parusahan ayon sa batas. Mabilis talaga ang panahon. Biglang kami na ang mga mag-aaral na malapit ng graduate. Kung hindi dahil kay Rafael, ang mga bagong estudyante, nagpupumilit pa sa listahan. Ang bilis ng pagbabago. Rafael, bakit hindi ka masaya na makita ko ulit? May mukha ka pa. Matagal ka na nakapasa sa eksaminasyon. May paaralan ka na. Ang lahat nag-aaral ng husto. Kayong dalawa lang naglaro buong taon. Paano kami maging masaya? Tama! Kuya Rafa, lumabas ng listahan! Ano nangyari? Ako... Medyo kinakabahan. Walang problema. Sa galing mo ngayon, madali lang makapasa sa kolehiyo. Uy, halika. Alis na. Oh no! Alice, umalis na tayo. Ano kayo? Alis! Walang hiya! Hindi pa dumadating si Rafa. Sino nagutos sa inyo? Kuya Rafa!